Paggising nga namin ay napakaraming ang gamo-gamo at langgam dito sa loob ng CR. Nilinis ko na nga agad dahil natatakot nga si Anaya dito. Pati nga dito sa sala ay napakaraming nga ring langgam at gamo-gamo. Akala ko nga ay sa probinsya nga lang lagi nagkakaroon nun. Meron din pala dito. Natulog kasi kami kagabi ay bukas nga yung ilaw dito sa sala. Binuksan na nga lang namin yung ilaw magdamag dahil wala naman kami kasama dito. Nagtrabaho na kasi si Katatay at lingguhan nga ang uwi niya. Gabing-gabi na naman nga ako natulog dahil naribago na naman nga ako at wala nga kaming kasama dito. Pati ang mga bata nga ay naninibago dahil hinahanap nga nila ang kanilang papa. Para matanggal nga ang boring at homesick dito sa bahay ay magpapatugtog muna nga ako. Para kahit wala nga dito si Katatay ay masigla-sigla naman itong inuupahan namin. Tahimik nga dito at walang masyadong kapitbahay. Tanging iyak nga lang ng mga bata ang maririnig dito. Inipitan ko nga muna itong dalawang bata bago nga ako magluto ng almusal namin. May tira nga kaming konting kanin dito at isasanag ko na nga lang. Kami-kami lang naman ang mga bata kaya hindi na nga ako magsasaing at ito na nga lang ang kakainin namin. Bago nga umalis si Katatay kahapon ay binilhan nga muna niya ako ng pwedeng ulamin. Meron nga ditong tinapa at talong. Binilhan niya nga rin ako ng itlog na puti at itlog na pula. Malayo kasi ang mga tindahan dito kaya naman nag-stock na siya na pwede naming ulamin at madaling lutuin. Mahirap na kasi pagpalabas-labas pa ako kasama ko yung mga bata para bumili ng ulam. Nanghihingi nga ng tinapay itong dalawang junakis ko pero wala pa nga nadaan na pandesal kaya itong mamon na nga lang ay bibigay ko sa kanila. Bumili nga rin kami nito kahapon para pag humingi nga yung mga bata ng pagkain sa akin ay meron nga akong ibibigay sa kanila. Nagpainit na nga ako ng kawali at mantika at magpiprito na nga ako ng talong. Marami nga sana itong piprituhin kong talong kaso nga ay ito na nga lang ang natira dahil puro tao nga yung iba. Maganda nga ang panlabas na anyo ng talong nung binili namin pero bulok pala ang kaloob-looban. Nagprito nga lang ako ng 2 pirasong tinapa dahil hindi naman kami masyadong malakas sa ulam. Kung nandito nga si Katatay paniguradong kulang nga itong 2 pirasong tinapa na pinirito ko. Pagkatapos ko nga makapagsanag ng kanin ay magluluto naman nga ako nitong soup. Nakalimutan ko na nga yung pangalan nito basta soup nga daw to. Hindi nga ako marunong magluto nito kaya naman sinunod ko na nga lang yung instruction dito. Magpakulo nga daw ako ng 3 basong tubig tapos ay ilagay ko nga daw tong powder pag kumulo na. Lagyan nga rin daw ng isang itlog at halu-haluin. At dahil ngayon pa lang naman ako nakapagluto nito, hindi ko nga alam na titimplahan pala siya. Nilagyan ko nga lang ng konting asin at konting magic sarap. Malunggay mushroom nga ang kanyang flavor. Kaming dalawa nga lang ni Anaya ang kumain nito dahil ayaw naman ni Anika ng sabaw. Naghanda na nga ako ng pangmalakasang sausawan sa talong. Itong katambagoong na niluto ni Katatay kahapon. Nilagyan ko nga lang siya ng 1 pirasong kalamansi. Lagi nga ako nag-uulam nito lalo na pag wala ngang maulam. Naghain na nga ako ng pagkain namin at kumain na nga rin kami. Kaya kain tayo mga kananay at katatay. Thank you Lord sa blessing. Yung konting sanag namin at konting ulam ay meron pa nga rin natira kaya uulamin na nga lang namin yun ng tanghali. Pagtapos nga namin kumain dyan, nagugas na nga ako ng plato at pagkatapos nga inilabas ko na nga itong mga sinampay ko. Ito pa nga yung mga nilabahan ni Katatay nung nakaraan na hindi nga matuyo-tuyo. Kaya buti na nga lang at gumanda-ganda nga ang panahon dito at hindi na nga masyadong maulan. Naglinis na nga muna ako dito sa loob at naglampaso dahil sobrang lagkit nga ng mga sahig. Kapag kumakain kasi sila Anika at Anaya ay pag-alagala nga sila. Kaya kung saan nga nakakarating yung mga kalat-kalat nilang pagkain. Buti na nga lang kahit nagkakaroon nga ng langgam dito ay hindi naman kulay pula, kulay itim nga lang. Pagkatapos ko nga maglinis ng bahay ay nanda ko na nga yung mga marumi ko at lalaban ko na nga rin yun. Nagdadalawang isip pa nga ako dyan kung maglalaba ba ako o hindi dahil baka umulan na naman ay wala na naman nga akong masasampayan. Pag hindi naman ako naglaba ay matatambakan nga ako ng maraming labahan kaya ang ending nga ito nga't naglaba na nga ako at nagsampay. Kahit makulimlim naman ay hindi naman siguro ulan. Kapag maganda-ganda na nga ang panahon dito ay maglilinis na nga rin ako dito sa labas. Sa ngayon kasi ay maulan at maputik pa kaya hindi pa nga ako makapaglinis. Hindi nga rin ako nakabili ng wall tinting kaya wala pa nga rin ako magamit dito sa labas. Kapag hindi nga umulan maghapon ay maglalakad-lakad nga kami ng mga bata para makabili nga ako ng wall tinting. Sa wakas nga ay nakatapos na nga rin ako ng pagsasampay dyan kaya naman hanggang dito na lang muna ang video. Salamat sa panonood!